General, magandang hapon sa inyo. Police Brigadier General Hansel Marantan, sir. Regional Director ng Region 4A, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Si RD po ito ng Calabarzon. Opo. Si Henry Uri. Si Henry po ito at saka si Karen. Magandang hapon po, sir. Hello, Ma'am Karen Opo. and Sir Henry. Kami napatawag sa inyo bago namin hingin yung latag ng mga security ng mga eskwelahan sa Region 4A at saka yung kaninang nagkaroon ng threat sa isang eskwelahan sa Batangas City na dahilan kung bakit hindi natuloy yung pagkaklase. Kunin muna namin yung inyong mga statistics. Kumusta kayo sa Region 4A? Yung inyong mga probably mabigyan nyo na kami ng kwento, yung mga huli, yung mga lalo na yung mga pagtugis ninyo doon po sa mga wanted criminals. Okay. Ganito, Sir Henry, no, and Ma'am Karen. Ito, to sum it up, we have reduced the 8 focus crimes into 42%. Wow. Ito sa Calabarzon ngayon, yung latest na evaluation namin. Oo. Most especially for the last days, we were concentrating on the sex offenders. Kaya na-focus kami doon. At dami-dami nating huli. For the last 10 days, there was even 10 days na we were able to arrest 229 sex offenders. Sex offenders po, sir. Warrant. Or rape, sex assault, or combination of many. Kaya nag-focus kami, hindi kami prevalent crime. Parang minsan tinatalo pa niya yung test. Kaya dito tayo concentrate. Now, may bago na namang situation. Ito na nga itong mga exposed learning kasi because of taking of classes. So, the students are becoming adventurous masyado. Kaya we had an emergency meeting with the Chief PNP days ago, so with the SILG himself, na we have to be aggressive. Hindi naman sa aggressive na but we have to coordinate with the school administrators para makapasok naman kami po doon sa premises. Apo. Kasi generally we are not supposed to enter that premises because there are thousands. Dito sa yung latest na nabasa ko kanina, we have 6,019 schools, public and private combined. Yan na yung pinag-ano namin ngayon. Yan na yung pinagtutuunan namin ng pansin ngayon because of the Tacloban issue, because of the General Trias issue, yung saksakan doon sa Gentry. And kanina po, just this morning, nasa Batangas pa naman ako kanina kasi I encourage all the chief of police ng Calabarzon, yung municipalities of that. We have 142 na combination ng city police stations and municipal police stations. So, ibig sabihin 142 ang mag-attend ng mga flag raising. Hindi naman lahat, but mamili na lang sila. We do it randomly. Kaya nandun ako sa San Pascual kanina, nakipag-flag raising kanina. Habang nandun ako, meron na palang death threats kanina. They were able to communicate with the Batangas Integrated School. Nakuha naman yung minor, 17-year-old. Pero wala pang ngayon. There's the admission, pero kanina hindi na daw siya nag-admit. So we dug deeper. Now we are into the deeper examinations. Pumasok na yung forensic examination natin para malaman talaga kung ano ba talaga ang pinagmulan nun. Pero hanggang doon pa lang yung may report ko sa ngayon, and sorry I cannot reveal the name now. Because may mga limit kasi tayo doon sa mga on how to handle minor people po. Pero dyan, before I give you to Karen, para lang yung ating mga magulang ay mapanuto sa mga pagpasok ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Ano ang aasahan nilang ginagawa o gagawin ng pulis na pangangalaga sa kanilang mga anak sa mga eskwelahan sa bisinidad ng mga paaralan? So we always do that naman doon sa balik eskwela program, but this time is different. Kasi may mga situations na hindi common sa atin sa ngayon. But in other countries it's common It's common yung nangyayari sa kanila ngayon. Now, dito there's of course the pure policemen po, we cannot do it alone talaga kasi kulang talaga. We have more or less than 14,000 policemen to address
the 17 million plus population of Calabarzon. We are the biggest in the entire country. Oo. Madami pa ang populasyon ng Calabarzon compared sa Metro Manila, which is more than 3 million bigger tayo. And 5 million bigger tayo dun sa PRO3. So there's a challenge now. So as per Chief PNP and the SLJ, lagi kong sinasabi yan, kasi we have activated the force multipliers before, and then we activated them more this time and to be more aggressive, kasi the schools, they have the student council, meron silang mga blue guards, at meron silang members of the PTA and the teachers association, plus yung yung policemen natin doing the beat patrol there para magtulong-tulong na. Hindi naman lahat yan eh. We do it surgically, per report na lang ang napag-agrihan namin, per report na lang. Halimbawa, this school, we have students there of questionable character, papasok na agad yung police silently para to address them. Kasi anyway, we have experts naman to address them. Plus the DSWD na rin. Kasi I have tried to address the Vice Mayor's League of Calabarzon last week. And in fact, yan na yung pinakamainit na pinag-usapan ngayon. Sa dami ng topics doon, we delved more on the how to address the situations, the growing situations now sa mga police, at they will reevaluate their yung ordinansa nila, how they can help. So ganun po. So expect mga parents po with you around, mag-expect kayo na medyo more aggressive na yung mga police force natin and the force multipliers combined para ma-address po itong situation natin ngayon. But I have to tell you also na parang may kakulangan din somewhere. Kasi yung mga karakter naman ng mga pulis na yan, hindi naman yan nagawa yan overnight, yung na-mold yung karakter nila overnight. Nagawa yan kasi somewhere may kakulangan sa bahay, may sumobra ang influence ng environment. We do not know. Kaya ang nangyayari ngayon, we are just coming in reactively. Nagiging reactive na lang po ang nangyayari ngayon. You mean the character of the student? Balik natin sa pamilya, doon sa breeding, how they were na-breed yung mga ano na yan, paano nyo pinalaki yung mga anak ninyo, hindi ko na kayo questionin dyan. Ang sa amin lang at the situation is there, we have to address it right away at papasok na ang whole of nation effort dyan po. Okay, so tulungan po ng iba't ibang mga ahensya at opisina po sa pamahalaan at pati po sa pribadong sektor. Pero ano po ba yung makikita natin, Police Brigadier General Marantan, sir, sa mga eskwelahan? Do you also support po ba na mag-check po ng mga bags sa mga bata bago sila pumasok, pati yung mga gamit ng mga guro? Maglalagay po ba ng mga metal detectors? Meron po dapat na mga CCTV cameras? Ano po ba yung mga sa tingin ninyo ang dapat rin pong gawin? Yung mga sinabi niyo, ma'am, yun na yung ginagawa, and doon sa inside the classrooms we will do some interventions randomly para hindi naman sila maapektuhan ng todo, kasi pag may mga naka-uniform there, observe yung klase nila, that's something else. Baka instead of solving one problem, we will be we're creating another problem kasi parang nate-terrorize na rin sila. So those were the challenges. In fact, pumasok na actually yung local chief executives, because that is the concern din of the respective mayors. Anything that happens in their respective area of responsibilities, that's their accountability also. Kaya pumasok na yung mga LGUs po, at yung mga counter-intel natin pumasok na rin po. So I hope na we will have a better situation. How do you also soften pala, General Marantan, sir, yung imahe? Kasi nabanggit nyo, you've been mentioning yung aggressive, yun yung lagi nyong nababanggit na salita. Magiging aggressive po kayo dito sa inyong mandato na siguraduhin ang seguridad at kapayapaan, at syempre para sa mga kabataan din po, pero kailangan po kasi na balansehin po natin, sir, na may soft touch, ika nga, na hindi po matatakot yung mga bata na lumapit at kung meron silang makita po na hindi normal o out of the ordinary po, So ang mga outreach po natin sa mga komunidad, meron din po tayo kasamang
ng ating mga kuya at mga ate ng mga pulis? Meron po. Actually, there's an effort now by the DSWD and the Women and Children's Desk of the PNP combined para to do the soft touches na gaya ng na-mention ninyo. But on the part of the intel operations, susubaybayan yan, not only the schools but doon sa paano siya umuwi, kung saan siya after that. It is tedious talaga. It's a tedious But it is based on susubaybayan namin hanggang sa bahay nila. Opo, pero generally it is based on individual na mare-report sa inyo. Doon po kayo. Inamin niyo naman po magiging reactive po Opo. The reactive now, kung ano man ang mga result doon sa makuha namin, we can turn that in the proactive mode later on. The reactive, magiging proactive na yan for the future adventurous na naman ng mga children. Dapat may communicate sa kanila na kilala namin sila. Yun, na nababantayan sila. Pero dyan, paano magiging handle ninyo sa mga bata na talagang may likas na tinubuan ng 5 puyo sa ulo? Grabe. Dami naman nun. Because lumabas na yung mga pinapanood nila, yung Goldblocks, yung Roblox, something like that. We were trying to, in fact, we tried to compare that to other countries also. Kung ano ang pinagsimulan ng mga namaril doon sa United States before. Yun din yung mga pinapanood nila. In fact, they have the same acronym. I cannot mention the name kasi it's a German acronym, but parang no pity for the for the masses. Pero for the masses. Diyan kasi yung punishment kasi nga below 15 hindi naman makukulong, 15 plus 1 day makukulong. Para lang yung mga bata, baka mangyayari ho kasi pag merong kaaway sa school, ngayong nalaman nila na hindi naman pala makukulong, 14 anyos pa lang ako babanatan ko na itong lagi ng bubuli sa akin, matagal ko ng kaaway. Diyan, ano ba ang inyong sagot sa mga ganyan pong maaaring sa imurang edad ganyan na katwiran? Okay, kaya nga there's there's a bill now in Congress. I think in the Senate now na parang ibababa. But I cannot delve on that because that's the yun ang gawain ng mga congressmen natin, hindi senators. But gaya ng sinabi nyo, alam nila na hindi sila mapasok. There's discernment already. They were able to think of that. In other words, nag-iisip sila na parang mature. Alam nila how to evade it. Yeah. At dyan pumapasok yung mga sindikato di ba? Yung filled in nila na mga juvenile delinquents, ginagamit nila yung mga yun kasi alam nila na they are victims, they are not offenders yet because they belong to the minority. Kaya that's the challenge now. In the absence of yung punishment available, yun, kung ano available na, like for instance, intervention of the DSWD, to restrain them for a while, pero sir, these are temporary solutions. Kanya nga Kaya nga these are temporary solutions. We need a more lasting solution this time. Kaya yung police po ninyo, nagiging temporary lang yung nai-offer namin sa ngayon. Hindi, tsaka pero I hope that there will be a better solution to this. Tsaka the way I see it, General, with all due respect sa ating mga lawmaker, tali ang kamay ninyo sapagkat makakuha man kayo ng 14 anyos sa bababa kahit na naksak na yan at nakapatay. Hindi nyo naman pwedeng... we can only implement a law that is available to us. And the problem now is yung mga ganyang bata, 10 years old pataas pa nga lang, medyo iba na mag-isip ngayon because of the influences. But anyway, Jan, hingin uli namin ang inyo pong mensahe sa mga magulang, mostly mga magulang at mga guro ang talagang lagi pong nag-aalala sa magiging umaga hanggang maghapon ng kanilang mga eskwelahan. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa Region 4? Mga minamahal nating mga magulang dito sa Calabarzon, ang inyong pulis ay ginagawa ang lahat ng kaparaanan para ma-stop so we can stop all these situations na nababasa po ninyo sa over the tribe media. At this is a collective effort po, whole of nation approach.
Gagaya nga ng sinabi, kulang talaga ang ano natin, ang number ng mga police force natin, but this is not an alibi na hindi na kami mag-perform. Sinasabi ko lang yan because yung kakulungan natin ay pwedeng punuan yan ng whole of nation na process. Kasi kung kulang, there will be post multipliers there. And your cooperation po. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, hindi yan, yung character of your children, hindi naman yan na-form yan overnight. Somewhere na-form yan. At the age of 18, the character is formed. Hardly they will change. Mahirap pa nang magbago yan. Kaya babaguhin namin sila sa abot naming makakaya. Even they are minors at that, if there's a compelling reason to restrain them, we will do it po. Alright. That we can assure you that. Okay. Jen, salamat po at mabuhay kayo. Thank you po. Thank you po. Alright. Si Police Brigadier General Hansel Marantan ng Regional Police of